Welcome po sa ating lahat. Ito po ang Team Lakay Tibo Talks and kasama po natin none other than the machine, John Lomark Sangiao. John Lo, unang-una sa lahat, congratulations sa panalo mo last Saturday against Finichag Zoltsetseg. How are you feeling right now? For me, siyempre masaya, nanalo tayo, and successful yung training and hard work natin. Yan, so speaking of yung training na pinaghandaan si Zoltsetseg, course, lumabas na sa media yung game plan and of course obvious naman na siguro dun sa laban mismo nakitang-kita naman kung ano yung game plan. Pero kung pwede nating i-breakdown yung game plan mo during that fight. So si Zolt Setseg kasi is known siya as a brawler. So ano yung pinaka parang as a whole, ano yung game plan nyo coming into this fight? Yung game plan doon is to strike a bit with him and take him down, tapos punishment, elbows, suntok. Pero alam mo yun, ang bilis ng reactions, hindi ko mapapansin. Take down agad, gano'n. Of course, And eh, successful naman yung game plan natin. Take down natin siya ng first, second, third round, and nasubmit natin siya ng rear naked choke sa third round. so parang kitang-kita talaga as in almost like robot-like reaction yung kwan mo yung mga takedowns mo. Pero na-surprise ka ba? Kasi, yun nga, kilala si Zoltzet Sega sa brawler. Tapos, kahit ako na nanonood, medyo nagulat ako kasi nag-sprawl siya, ang ganda ng sprawl niya. During those exchanges, nagulat ka ba sa wrestling niya? Syempre, kasi nakikita ko yung ibang laban niya, ang dali niyang nati-take down. Nung mga past fights niya, pinapanood ko, ang dali niyang nati-take down, yun yung ginawa namin game plan. Pero ngayon palang camp niya is nag-hire sila ng taga-US na top team ng wrestling coach. Kaya yun, nag-improve yung wrestling defense niya, pero mas humigit pa rin yung wrestling natin. Malakas siya lalo nung first round, and yun, uh, talagang pinilit ko. Uh, Sinabi ko sa sarili ko na kung anong ginawa ni Orhil sa akin, yun din ang gagawin ko ngayon. Ako naman ang dapat mag-pressure sa kalaban ko hanggang mapagod. Uh, Pinipush ko talaga yung sarili ko para i-finish siya. Pero Mm. yun, naman siya nag-tap sa armbar namin. Hindi ko alam, malakas rin and flexible yung kamay. Kahit na overstretch, pero hindi pa rin nag-give up. Yun, props to Zoltzet Seg din, as in, malakas din talaga siya. Yung comeback win mo na to, it's like after almost 2 years or more than 2 years na. Almost, no? Almost, Almost 2 years. almost. Of course, meron yung mga sinasabi nila na ring rust or parang medyo kailangan mo munang ibalik yung feel mo within the ring. Pero sa experience mo this time, may ring rust ka bang na-experience or wala naman? For me, hindi. Mas nanaig yung... Kasi ngayong laban ko na to is dito ako na parang lumaban ng 3 rounds. Kaya na-feel ko yung kung ano talagang feeling ng lumaban ng matagal. And yun rin ang po sa akin, inisip ko na minotivate ko sarili ko na i-push pa para manalo. Oo. So, yun, this fight marks your seventh win or seventh finish na din. And this is your fifth rear naked choke. Uh, ano yung meron sa rear naked choke na parang yung last three fights or last three wins mo lahat galing ng RNC? Except for Matias Farinelli pala ni Bar. Pero ano yun? Anong meron sa RNC na gustong-gusto mo? Hindi ko rin alam, pero pati naman dito sa gym, yun yung sinasabi nila na gustong-gusto ko daw talaga. Pero alam mo yung feeling ko is
pag tumalikod ka, kukunin kita. Parang ganun na lang yung feeling ko para sa akin. Kaya siguro, naging favorite yun kasi may ginagawa kasi ako noon na sumasabit. Sumasabit ako sa parang bar, nakaganon. Almost sumasabit na 10 minutes, ganun, 20 minutes. Ginagawa ko yun noon daily. Yun siguro ang isang uh, uh, naging way bakit naging favorite ko ang naked joke. Oo. Nakikita ko sa gym eh, during pagkatapos ng sparring, nag-hang kayo. Especially ikaw, parang gustong-gusto mo talagang nag-hang gamit yung kamay mo. Pero yun, of course, another big thing during the your training camp also was you became a father. So, ilang weeks na si DJ? Um, 1 month siya nung 10. Bali, 1 month and 1 week. So, almost 5 weeks na. Yung ganun. How is it? Parang, of course, first time father, ano yung feeling mo ngayon having a baby on your side? Para sa akin is alam mo yung motivation, lalo na nung training camp ko na kahit alam medyo napupuyat, um, alam mo yung nasa isip ko na kailangan ko tong gawin dahil may pinapakain na ako. Parang may kailangan na talaga, may Mm. sinusubukan na gano'n. Hindi na lang, itong ginagawa ko, hindi na lang para sa sarili ko, para ito sa family ko. Yung responsibilities din, medyo nag-hit na rin. Hmm. So, another responsibility kasi para sa'yo. So, I'm not gonna touch too much sa fatherhood mo kasi ayun nga, 5 weeks pa lang, so marami pa tayong pagdadaanan, especially you na meron na. So, so Tayo, ikaw, speaking of responsibilities na lang muna, you are considered a leader sa gym actually for the next generation of fighters. Ikaw, you're leading the pack. Then we have Carlo Von Buminaang, Jean-Claude Saclag, Carlos Alvarez, and we have our up-and-coming fighters and a lot more. Ano yung parang for this fight, meron bang pressure para sa'yo to perform well as the one that leads the pack? syempre meron, pressure din tayo, pero alam mo yung kailangan mong manalo kasi lalo na isa pa, son of coach, best team in the Philippines, ganun. Marami akong pressure pero anong kailangan nating uh, tumayo dahil tinitignan tayo ng next generations kung anong ginagawa natin is gagawin din nila of course. Kaya kailangan pagbutihin ng training para tuloy-tuloy ang panalo. Uh, so yun, parang one of your responsibilities being a role model din sa mga next generation talaga, no? So, yun, hindi ko na masyadong patatagalin tong buong interview na to. Yung bantamweight division ng One Championship is stacked actually. Champion natin, Fabricio Andrade, number one, John Lineker, Stephen Loma, number two, Juan 1L, we have Jeremy Pacateo, and then we have Anchor Hilba Atarco. Of course, nabasa ko na sa isang article na whether you go into the rankings or fight someone else outside the rankings, parang sinabi mo na bahala ng One Championship. Pero para sa'yo, ngayon, do you feel like you can compete with the top five? Well, sa na experience ko naman, nakakalaban na ako ng nasa top 4 which is si Anchor Hill. Para sa akin is alam mo yung bahala na one championship pero ako kailangan ko munang bumalik. Marami pa akong dapat improve, marami pa akong dapat i-sharpen, strengthen para makasabay ako sa mga rankings.
Ayun. Lastly, Janlo, a few words para lalong-lalo na para sa fans natin and lahat ng sumusuporta ng team and you. A few words from you, please. Sa mga sumusuporta, maraming salamat. Without you rin, isa rin kayong motivation. Siyempre, tumutulong rin kayo na mag-cheer. Alam mo yun, parang it also motivates me na ipagpatuloy pa, ipag-ensayo ng gusto, i-push yung sarili ko, pag lumalaban, and maraming salamat sa inyong lahat. Yan lang. Uh, so, once again, thank you so much, Janlo, for your time. Alam ko nagre-recover ka pa. So, yun lang. And once again, thank you so much for watching. This is Team Lakay Table Talk. And babalik tayo for a new one pag lumaban ulit yung isa sa ating mga fighters. So, thank you so much for watching. Ingat po.